So ayan po mga kabayan, kasi katatapos lang po namin ni Tatay Ronnie maglinis, tinulungan ko siya. Nakita nyo naman po mga kabayan, same as usual, pag nandito talaga mga kabayan, kapag tag-ulan, mabasa ako. Basa ako, basa talaga ako mga kabayan, kahit kakaputi. No, and then ngayon, ay sabi ko sa kanya, nabasa ka sa ulan, kailangan mong maligo. Kasi ako, pagdating ng bahay, maliligo din ako mga kabayan. No? Magbibis din ako mamaya sa sasakyan. Then, pag uwi, maligo. Kaya siya maligo para iwas ubo, sipon, lagnat, no, lamig, at tirahin yung baga kasi malamig po mga kabayan. Although, alam naman natin, masanay na si Tatay Ronnie, hubad doon, hubad dito. Talagang ganun naman talaga. Siguro kung tag-init mga kabayan, mahirapan to. Kasi yung katawan niya, sanay sa malamig. Kumbaga, ang taong nakatira sa ibang bansa, sanay sa snow, pag pumunta dito ng Pilipinas, ay maninibago, pawis na pawis, init na init. So, ang tao naman, nasanay sa klima dito sa Pilipinas, kapag pumunta din ng ibang bansa, ay naninibago din, no? Sasakit ang tuhod sa lamig, hindi kaya yung lamig po mga kabayan. Kaya ganoon din po si Tatay Ronnie. Sanay yung katawan niya sa lamig, no? Nakahubad siya minsan dyan, madalas talaga. Tapos ganito, umuulan, nakahubad, nakaharap sa apoy, and everything. Na nasaksihan naman natin yung buhay niya dyan mga kabayan. So ngayon, katatapos lang po namin at kauwi lang po namin galing sa kanyang taniman. Medyo palaisipan at medyo hindi ko alam kung ano nangyari, palaisipan, no? Kinuha ba, hiningi ba, o pinag-intrisan, no? Or sinadya and everything, hindi ko alam, no? Ang importante ay safe si tatay. Kung hihingi man kayo dyan sa mga pananim ni tatay, hindi naman siya madamot, go ahead. Kung magnakaw kayo, go ahead. Basta isa lang at dalawa, pwede na yun. Matikman nyo po yung pananim ni Tatay Ronnie, or manghingi kayo sa kanya kasi hindi naman po madamot si Tatay Ronnie. Basta wag lang po sirain yung mga pananim ni Tatay Ronnie kasi kawawa po siya. Bagkos tulungan, hindi dinidiin pababa si Tatay Ronnie. Kundi bagkos tulungan pataas, maiangat yung buhay niya, maiayos yung buhay niya. Kasi kawawa. Tayo, may katuwang sa buhay, no? Nandiyan yung mga anak natin, may mga katuwang tayo si Tatay Ronnie, walang asawa, walang mga anak. Although mga buhay pa yung mga anak, kumbaga hindi pinapakailaman ng mga anak na mo siya mag-isa. Kaya wag itaas, wag ilubog pababa si Tatay Ronnie. Okay? Tara, ligo tayo para matanggal yung lamig. Tapos labahan ko yung mga damit mo, pati yung kumot mo dyan, Diyos ko. Ilang dekada na kaya yan walang laba-laba. Total, mayroon ka ng bagong kumot, o yun na lang ang gagamitin mo, yung bago. Yung luma, pang sapin-sapin na lang yan. Tapos labahan ko kasi ang dumi. Ito yung ibang igiba ni Tatay Ronnie po mga kabayan. Madalas po siya dito mag-igib para inumin niya. Tapos doon madalas siyang maliligo doon. Tapos dito, ang ginagawa niya, inom, no, pang hugas ng pinggan, inom, pang saing and everything. Pero parehas na naman din po, no, yung mga kinukuhaan niya mga kabayan. Kaya malakas ang tubig. Wala din po nakatira dyan sa itaas. No? Ang pinanggalingan dito mga kabayan kung saan nanguha siya ng labit doon sa itaas na super taas ng bangin. No? Akala mo ay falls mga kabayan. Ayan, no, ang linaw ng tubig. Oh, mayroon pa siya ditong palanggana. Oh. May palanggana pala siya dito mga kabayan. Okay pala. Pero binilang ko siya ng palanggana. Okay lang, no problem. At least dalawa na yung palanggana niya. Ayan, may palanggana siya dito mga kabayan. Tapos, meron siyang tubo na ginagawa niyang pang alulod or pang salok ng tubig, pang spouch.
Ayan, o, di ba? Napaka-diskarte ni Tatay Ronnie, mga kabayan. Oh, ligo na siya. Dinalan ko siya ng damit. So, ayan po mga kabayan. Dinalan ko ng damit. Ito yung binili natin sa kanya noong nakaraan. Yung isa nasuot na niya. Marumi na yung isa. Binilhan natin para meron siyang gagamitin. Grabe no, imagine po mga kabayan, sa ganitong gubat na may batis po mga kabayan, tapos imagine mo kung ikaw lang maligo, kung ikaw lang ang nakatira and everything, tapos umuulan, tapos malamig, ganito mga kabayan, naku, hindi mo mawari, hindi mo lubos maisip mga kabayan talaga kung paano mo nakayanan, kung paano nakayanan ni Tatay Ronnie, kung gaano kahirap, no? Kaya hindi tayo magtaka mga kabayan na halos mawalan ng boses si Tatay Ronnie o limitado sa pagsasalita. Kasi imagine mo ilang dekada, mag-isa ka dito, buti pa yung ibon, may anak, may asawa, no, humuhuni, napapractice yung boses, huni ng ibon. Pero si Tatay Ronnie walang magtatanong sa kanya, walang kumakausap sa kanya, no? Walang madisturbo sa kanya mga kabayan and everything. Wala. No, talagang lahat mga kabayan ay mag-isa si Tatay Ronnie mga kabayan. Grabe. O ngayon naliligo si Tatay Ronnie mga kabayan. Sige, ligo lang. Ako na maglabas sa mga damit ng mga kabayan mamaya. Paliguin muna natin. Kasi basa. So kailangan maligo. Oh, wow, hugas tintin. Para mabango. O pati puwet. Para mabanglo. Ako na maglaba. Tatay Ronnie. Ako na maglaba ha. Pang ano mo. O sige, ako na maghilo dyan. Tatay Ronnie. Shh. Aday ko, di tayo naririnig. Ayan. So ayan. Kasi sabi ko sa kanya, gumamit siya ng ano, ng sabon, ng tela, pang ano niya sa likod niya, pang hilod. Tinuro ko sa kanya nung naligo sa mga kabayan. Kaya ngayon, ginawa niya. Gumamit siya ng damit na hinubad niya. Ayan, o diba, mabango ka na. Ayan, laging ganito gawin mo ha. Gawin hilod ha. Gamit ka ng bimpo ha. O, ako na maglaba nito maya. Maligo ka lang muna. Dati po mga kabayan, pag naglaba ng damit, walang sabon. Pag naliligo, walang shampoo, walang sabon, walang pabango. No? Ngayon, kahit paano mga kabayan, nakakapag-safeguard, nakakapag-shampoo. Kaya, malaking bagay po talaga ni Tatay Ronnie mga kabayan na dumating tayo sa buhay niya. No? Talagang guminhawa
No, kumbaga hindi man yumaman po mga kabayan, hindi man ikayayaman ni Tatay Ronnie, na kahit papaano guminhawa yung buhay niya, mapagaan, no, at kahit papaano number one ay maipadama natin yung care at pagmamahal. Yun yung mahalaga at ipakita natin kay Tatay Ronnie mga kabayan. Kaya gano'n na lang siya mag-appreciate sa mga bagay-bagay na nakikita niya, na natatanggap niya po mga kabayan na galing sa atin. Dahil walang gagawa sa kanya na ganyan mga kabayan eh. Yung mga anak niya na 6, hindi ko alam kung 6 or more, no? Ay hindi naman po nagagawa. Kaya tayo, nagagawa natin. Kaya yan yung appreciation niya. Kung bakit ay siya din ay kahit papaano ay gumagawa ng paraan na makapag-abot sa atin, no, pinapasaya din tayo, no, at lahat ng ginagawa natin nakikita niya, talagang sinisinop niya yung mga bagay-bagay, kahit pera, mga gamit and everything, napakasinop mga kabayan. O lalo na siguro kung ang bahay ay matapos. Hanggang langit ang saya na maramdaman ni Tatay Ronnie. Ganon din tayo. Abot hanggang langit yung saya natin na kapag matapos na po yung bahay na ibibigay natin ni Tatay Ronnie. Dito lang, pag sa kabila, ganon din. Maliligo siya doon, kuha ng pang inumin niya, pang saing, pang sabaw. Dito din, ganon din. No? Kasi sa itaas, wala namang mga bahay dyan. Gubat na, wala nang tumira dyan. No? Kumbaga malinis. Dito wala din. Dahil siya na naman nakatira mga kabayan. Okay na, sige na ay. Ito yung chinilas ko mga kabayan na binili ko sa kanya na bago. Noong nakaraan maliit kasi, ngayon sumobra ng konti, sakto lang. O tingnan mo kung gaano kasino pa. O ginamit niya, hinugasan niya, malamang hindi na yan isusuot pag balik, pag uwi. Kasi baka madumihan. O ganyan siya kasinop, ganyan siya kagaling magpahalaga ng gamit mga kabayan. Mag-BS po muna kayo. BS muna. Ha? Para hindi kayo lamigin. Diyan lang na, labhan ko yan. Tatay Ronnie, hawakan nyo payong, ako na maglaba. Hawakan nyo. O, di ba? Ang dumi na po mga kabayan, no? O, akala mo putik na. So, kasi may bago na siyang kumot. Kaya nakita ko kanina, dinampot ko para labhan. O, tama na. Lagay mo dito. Ako na magsabon. O, ako na magsabon. Lagay mo dito. So, labhan ko yung mga damit ng mga kabayan. Ito yung damit niya na paborito na laging suot-suot niya. Ito yung damit na laging suot. Paborito nyong isuot, damit. O, diba? Ang dumi. Kasi dati lang, pag nabasa wala nang sabon, hayaan na niya, kusutan lang. Padamitin mo muna si tatay. Banlawan na niya sa tubig, tapos ihampas-hampas, okay na. Ito, gamitin mo to palagi pag nagtatrabaho ka, ha.
Mabango na kasi may sabon, no? Dati pag naglaba ka, wala sabon. Ito yung brief niya, mga kabayan. Nag-iisang brief. Tumawa siya. Ha? Lagyan daw ng sabon. Amoy pangi. Ay! Amoy ubot. Tumawa siya. Siguro nahiya siya, mga kabayan. Wala siyang choice na nakuha. Nilaban ko na yung brief niya, mga kabayan. Ay! Amoy panghi, amoy ubot. Ang brief. O, ito. Ang dumi. Kailangan sabunan to ng ulit-ulit. Oh, tingnan mo, oh. Halos ayaw nang bumula, mga kabayan. Di bali, pang ano na lang niya ito, pang sapin-sapin. Kasi may bago na siyang kumot. Yung gusto ko nga, itapon ko to eh. Kaya lang, huwag kasi masinop siya. Kayaan na lang natin. Bilhan ko na lang siya ng tuwalya. Pang punas-punas na lang niya ito, mga kabayan. At least pumuti. Kanina kulay lupa. So, at least ngayon pumuti, mga kabayan. Oh, may sunog pa. Siguro. Ano nangyari? Apoy? Delikado. Oh, nakain ng apoy, mga kabayan. Kasi katabi niya apoy. Oh. Delikado. Kaya pag may bahay siya, mga kabayan, hindi na siya nag-aapoy palagi kasi may bahay na. Hindi na siya lalamigin. Delikado. Meron pala siyang palanggana dito, ginagamit lang niya kapag naliligo siya dito. Tinatabi lang niya. Pati ito. Yan, tinatago lang po niya dyan, mga kabayan. Ito yung palanggana na binili natin bago. Yan muna, walang pagpatungan, malinis yung palanggana. Yan. Baka maanod to. Naligo na, nakapag-igib pa, nakapaglaba pa. Oh.
So ayan po mga kabayan. Tapos na maligo si Tatay Ronnie at pinaglaba ko na rin po mga kabayan. Pinagbihis ko na at sabi ko yung suot-suot niya kanina na short tsaka brief po mga kabayan, laban niya na kaagad para walang dumi, no, walang tambak dyan, tambak dito. Kaya ihangay ko na yung kanyang damit na binigay din po natin mga kabayan, no. O yan, mabango na. Dati, Diyos ko, pagpag lang yan mga kabayan. Wala siyang sabon, no. Tapos ito, bumili na ako ng hanger, tamang-tama, malamig, tag-ulan, at para matuyo kaagad yung damit, hindi mangangamoy. Bumili ako ng isang dosena lang muna. Isang dosena lang kasi walang paglaglagyan at siya lang naman po mga kabayan. Masisira din pag nakatambak. So dito ko na ilagay hanger dyan. Oh, ito yung paborito niyang isuot. Oh, kaya ito mga kabayan pag may time, no, itanong ko sa kanya kung anong mga laman dyan. Tapos titingnan ko kung anong mga gamit dyan. Halimbawa, kasi sabi niya sa akin, nabanggit niya sa akin, mayroon siyang kaldero dyan. So halimbawa, kung mayroong kaldero, kung ano yung kaldero na kailangan niya, gamit niya, yun ang bibilhin ko. Kasi naman mayroon siyang nakatambak dyan, tapos bibili tayo ng panibago. So another tambak, hindi magagamit. Sayang pera. No, sayang pera. Kailangan bili tayo yung magagamit niya. At the same time, hindi yung tambak ng tambak na hindi naman nagagamit. Yung mga ganyan. Oh, pati yung brief niya mga kabayan, yung trunks niya. At least sa wakas, ay nakatikim ng sabon. Pinaamoy ko sa kanya kanina, sabi niya mabanglo na daw. Mabango na. O, di ba? Ganyan lang para happy si tatay. O, ito kanina, nag-animong hitsura putik. Pero ngayon kahit papaano ay pumuti-puti at mabango na siya, no? May kumot dyan. So ito gawin na lang niyang kasi bibilhan ko rin siya ng tuwalya. Gagawin na lang niya itong pamunas-munas, sapin-sapin dyan sa upuan. In everything. Para meron siyang magamit. At least nalabhan. Ayan. Matutuyo na yan siya dyan mga kabayan. Yung chanilas kanina, sabi ko, pinasuot ko sa kanya. Pagdating doon, hinugasan niya, hindi na niya sinuot. Ganyan siya, kasinop mga kabayan. Ihangin na rin natin. Yan, bagong ligo, bagong bihis, bagong damit, bagong brief and everything. Lahat bago. Nilabhan mo na. Ganito gawin mo ha. Gamit hanger. Ito mga hanger, ha? Oh, para hindi mangamoy. Hanger ka agad. Tika. Tuwing ligo mo, laba ka agad. Tapos hanger. Sabit nyo po dyan. Hindi abot. Ganyan ha. Ayos. Ayos. Upper tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. 6 bam, 6 bam, 6 bam. Upper. Upper tayo. Sumakit ang shoulder ko. 6 bam, 6 bam, 6 bam. Spaghetting pababa. Pababa ng pababa. Spaghetting pataas. Pataas ng pataas. O, kain na. Ay, pangtanggal pagod lang mga kabayan kasi pagod din kami. Aray ko. Kain na ha. Oh, ito pandesal to, mamaya to merienda mo to. Nilagay ko dito. Magsain tayo. Kaya tinatanggap kami ng Panginoon dito para hindi kayo
mapapahama siya. Binigyan kami ng kasalanan dito. Marami sila nang nakuha dito sa kalaban namin dito. Kaya sumasakit ng ulo namin dito. Ang Kapanginoon dito. Sumasakit ng ulo ang Kapanginoon dito. Marami sila nakuha dito sa kalaban namin dito. Patuwarin kami, walang kasalanan. Nananali kami dito sa Panginoon. Hindi kami namin dito masama dito. Sila dito masama. Hindi sila naniniwala. Hindi kami naniniwala sa inyo. Patuwarin kami, walang kasalanan. Sila dito ang ibigay ng kasalanan dito. Pagkatapos, tanggapin niya naman ang kapal ng tao. Pinaparusan ng kapal ng tao. Pinapako niya sa puso niya. Amen. Amen. Okay, kain na. Kutsara! Nasaan yung kutsara? Para hindi mapanis. May ulam ka pa mamaya. Hugasan mo nga, Bien. So, kain po kayo ng madami ha. Maraming ulam, maraming kanin. Gaya ng sinabi ko kanina, kung si Tatay Tony lang dito mga kabayan, isang beses lang kakain sa isang araw, one day, one eat lang talaga. Nagtitipid, no? At hindi sanay kumain siguro ng 3 beses o 2 beses isang araw. Makapagkape lang siya ng plain sa umaga, no? Okay na. Kung may bawas sa dyan siguro, okay na. No, kasi kanina pagdating namin ay yosi lang, walang sinaing. Pero sabi niya, hindi pa daw siya kumain ng tanghalian. Buti na may dala akong ulam. No? Tuwing punta ko dito, may bit-bit naman talaga akong ulam mga kabayan. Kaya sabi ko, Melvin, magsaing ka kasi kami, tulungan ko si tatay. Ayun. Tamang-tama. Pagkatapos namin, kundi kain na lang kasi may nakahanda ng pagkain. Plus magkape na lang after para matanggal yung lamig. O, di ba po mga kabayan? Ganyan. Walang maraming etyos, mekos-mekos si Tatay Ronnie mga kabayan. No? Madaling kausap, mabilis kumilos, napakasipag, no? Puro trabaho, lahat na. Yun nga lang, ang nakakalungkot kasi walang mag-asikaso sa pagkain niya. Halimbawa, pag nauna yung trabaho niya doon sa kanyang taniman, pag uwi dito, napagod na. Pagod na rin magluto. So, ipahinga na lang niya or itulog na lang niya. Nakalimutan na, nakaligtaan na yung kain niya mga kabayan. Siguro, tulog muna ako, pagod ako, mamaya na lang ako kakain niya, mga ganun. Nalilipasan na lang ng gutom po mga kabayan. No, unlike kung halimbawa lang, mas mainam, kung nauna yung pagluto, pagkain, bago trabaho, yun ang maganda para may lakas. At least hindi malipasan ng gutom, no? Nakakakain, uuwi man siya ng bahay, kahit matulog na siya agad, okay lang. At least may laman bago siya umalis. Yun ang mahirap kay Tatay Ronnie. Walang mag-asikaso talaga sa kanya. Walang magluluto pagdating ng bahay, walang mag-asikaso, walang magluto, pagod siya sa trabaho, in everything. Kaya pagdating namin kanina, walang sinaing. May bigas naman kasi nga inayudahan natin mga kabayan. Walang problema sa grocery. Nandiyan yung mga grocery niya mga kabayan. Asin, bitsin, mantika, toyo, lahat. Ricados. Nandiyan pa nga yung mga bawang, ayun no, bawang, sibuyas. Bigas, nandyan pa din. Walang problema doon. Mayroon siya dyan, mayroon siya. Kasi binili ko po mga kabayan ng mga groceries. Tinago niya dyan kasi nga may R80 daw. May baki kung tawagin sa kanila, daga or R80 na namimiss din ng kanyang mga ano. Siyempre, gubat ng mga kabay, natural, nandito yung mga R80. Diba? Nagutom din, na nangangain ng mga piste ng mga ano, minsan ng mga halaman nila dyan, pananim. Pero ganun talaga, nagutom nga yung tao. Mga dagas, nagutom din, siyempre. Sarap! Masarap! Manok na labuyo. Wild chicken. Saan masarap? Ito or yung labuyo? Yung maliit daw. Yung labuyo?
Mantang kang lasang te. Okay lang, busog kami. Asang. Mag-aalala pa yan sa mga kabayan. Alam nyo, pag meron kong ihain dito or dadalhin sa kanya, minsan pag hindi mo sabihin na kumuha ka na, ayaw rin dumampot. Kasi ako pa, para mag-aalala pa siya. Gusto niya ako pa mauna kumuha. No? O ngayon, nag-aalala naman siya, bakit daw hindi ako kumain. No? No? Ganyan siya. Ganyan siya mga kabayan. Talagang tatay na tatay, kumbaga. Ulam pa! Maraming ulam! Oh. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.